ang tanong niya is, ano masasabi mo, coach, sa mga athletes, especially natural, na gusto palagi mag-compete? So wala naman guys masama kung gusto nyo mag-compete every year. Ulitin ko, walang masama kung gusto nyo mag-compete every year. Pero yun nga, dahil topic natin is setting realistic goal. So syempre magsiset ka ng goal mo. So anong goal yun? So kung every year naglalaro ka, so expect mo kung hindi ka na nakaka-recover, hindi ka na nakakapag-off-season na maayos, most probably pare-pareho na lang yung package mo. Or kung hindi man, baka mamaya worst pa kasi pagod na yung katawan mo. Kailangan nyo nang makarecover. Okay? Kaya kung gusto mo maglaro every year, okay lang. Trip mo yan. Pero I suggest na assess mo rin or mag-reflect ka sa sarili mo kung tama pa ba yung ginagawa mo. Kasi to be honest, pagiging natural, tapos every year ka maglalaro, hirap nun. Mahirap yun. Magastos, nakakapagod, draining, mentally, nakaka-drain din talaga siya. Kaya kung akong tatanungin nyo as a coach, at least 1 to 2 years na difference every season ang gawin nyo. Or at least dapat mas mahaba yung magiging off-season nyo kaysa sa naging prep season nyo for the last time. Okay? Kasi kung hindi nakaka-recover yung katawan nyo, hindi na nakakapag-grow, sayang yung panahon. Kayo din, di ba? Habang kayo, laro kayo ng laro, may mga taong matatalino na nag-off-season ng maayos. Pag nakasabay nyo sila sa stage, boy, masakit yun. Ako na nagsasabi sa'yo na baka mamaya yung mga athletes na mas nauna ka pa sa kanila dahil naka-off-season sila, makakasabay mo sila sa stage, matatalo ka dahil naging matalino sila. Naging nag-off-season sila na maayos. Kaya sabi ko nga, nung first episode natin, kung may mga decisions kayong gagawin, dapat pag-isipan yung maigi. Kasi sa inyo din mag-reflect yan at the end of the day. So yun, nandun na yung mga kasama natin sa LU. So nandito pa lang tayo sa Tiplex. And welcome back to Buhat Diaries, the Gym Drive Episode 2. So ngayong araw na to, pag-uusapan natin is all about setting realistic goals. Kung paano ka ba dapat mag-set ng realistic goals. So bago ang lahat, biyahe na muna tayo. Okay guys, so for today's episode, on the way tayo ng Baguio. So, sa Baguio tayo mag-gym! So yun guys, nga pala, maraming salamat sa mga sumuporta nung unang episode natin. And sobrang na-appreciate namin kayo kasi di namin expect na yun, may mga taong makaka-relate pala. Kasi naisipan lang naman talaga namin siyang gawin. Out of nowhere. Yes, kasi sabi ko nga, lagi naman kami nag-gym, lagi namin ginagawa tong moment na to. Same lang din naman pinagkukwentuhan namin. Ba't hindi namin i-share? Baka something na may matutunan yung mga audience natin, like kayo, di ba? So yun, pag-usapan ulit natin kung ano yung topic natin. Alright, so for today's topic is, ayun nga, as sinabi ni Coach, we're gonna discuss or we're gonna talk about setting realistic goals. Or which is like specifically SMART goals. Yeah. So ano nga ba yung SMART? So unang-una S, specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time-bound. So yon, tama siya. So ngayon, we're gonna give you examples. Alright? So 2 types of scenarios. So siya doing his mini cut for 8 weeks, and then me is doing my competition prep, right? So let's start with you first. So what is your goal? So pinakauna, yung goal ko kasi is to do a 8 weeks mini cut. So ang reason behind bakit ko siya ginagawa kasi hindi... Ayun, doon na siya papasok. Yes. So let's start with S. What is your specific? So for S, kailangan ko mag-drop ng body fat while maintaining my lean mass or muscle mass. Okay, yun yung specific goal ko. S. Ayun yung S sa SMART goal ko. And M naman for measurable. So paano ko may measure papunta dun sa goal ko? Yun yung tanong. I am doing my weight logs every single day. I am doing my macros or hitting my macros every single day. I am hitting my cardio goal, which is yung 5,000 steps per day. And I am monitoring my sleep every single day. So nasa average of 7 hours and 30 minutes ako ngayon. And training logs. Yan, isa din yan sa tools kung paano mo ma-check or ma-measure if you're progressing or what. Okay, so yun yung M ko. So for A naman, achievable ba siya? Sa 8 weeks na span, achievable ba siya? Baka mamaya is too much expectation naman na pala yung nangyayari. So yes, for 8 weeks, dahil tama yung sinusundan kong nutrition, sinusundan kong cardio, hindi siya exhausting para sa akin or nakaka-burnout. Yung 8 weeks na plan, so kaya ko siyang
i-achieve yung goal ko na ma-hit yung 0.5 to 1.5 pounds of drop ng weight every week. Okay? So, achievable siya. So, for R naman, realistic. So, for 8 weeks daw ba, may hit ko yun? Yeah, have you manage your expectation properly? Yeah. So, for 8 weeks, realistic siya. Magagawa ko siya ng maayos. Pero more than 8 weeks, baka yung 17 calories, manghihina na ako dun. So, baka mamaya feeling ko zombie na ako and all. And for T naman, time-bound, 8 weeks nga na period, smart goal siya. So, that's for T, time-bound, which is yung 8 weeks na goal ko na mini-cut. All I can say is smart yung goals ko. Kumbaga, hindi siya over the expectation. So, kaya ko siyang i-achieve within 8 weeks. So, ikaw naman, ano naman ba yung smart goals mo? Ayun. So, ako naman na nasa competition prep, ayun nga, yung goal ko is to prepare for my competition. So, specific ko is dapat stage ready ako. And then, M is for measure, right? Paano ko mini-measure yung goals ko? First is, ayun nga. Or yung progress mo? Yes. Yung progress ko is daily logs, weekly check-ins, re-report ako ng weekly average weight ko, and yung progress peak ko. So, you might wonder, like, narinig nyo rin kay Poy, daily siya naglalag ng weight niya. Kasi, daily kami naglalag ng weight namin kasi doon namin kinukuha yung weekly average namin. Yes, tama. Ng weight namin. Kasi if you're just gonna base it, like, let's say, every Sunday ka lang nagtitimbang, hirap masabi kasi pwedeng hindi ako kumain bukas eh. Yes. Para lang masabi na, oh coach, nag-drop ako ng weight, di ba? Pero hindi siya ganun, guys. So, madaming factors kasi kung bakit nag-up and down yung weight natin every single day. Isa sa mga yon, so, for example, is baka mamaya may period ka. Kung babae ka, malaking bagay yon. So, meron talagang weight fluctuation pag ganun. At the same time, baka mamaya puyat ka. Another factor din is baka mamaya dahil hindi same yung water intake mo from the previous day, kaya may water retention. Or other reason din is baka mamaya dahil mataas yung sodium intake mo sa last meal mo yesterday, kaya the following day na nagtimbang ka nung umaga is may water retention, mas mataas yung weight mo. So yun yung mga ilan sa mga factors kung bakit up and down yung mga weight natin. Kaya maganda pa rin talaga, meron tayong daily logs ng weight natin pagkagising natin after mag-CR para makuha natin yung average natin for the week. Guys, yun din pala yung pinaka-accurate. So, mag-weigh ka kapag after mo sumi-CR. Hindi yung may nakain ka na. Hindi na siya tunay. Okay, so that's how I measure my goal. And then next is achievable pa siya. Yes, so achievable siya kasi like I monitor everything. Like basically everything. Kaya alam ko na kaya kong i-achieve yung goal. Okay, so achievable saan sa part niya. So dagdag ko na rin. So bakit siya achievable? Unang-una, simula off-season hanggang mag-start yung season namin, meron akong data ng weight niya, ng mga kinakain niya, kung nai-hit niya ba yung macros niya, yung mga binubuhat niya, kung progressing pa rin ba or hindi. And all I can say, may enough time kaming nag-prepare para ma-achieve yung magiging goal niya for this season. So, which is yung maging stage ready. Yun lang mismo yung goal niya, maging stage ready. Diba? And then next is for R, realistic. Realistic ba yung goal ko? Hindi ba masyadong mataas yung expectation ko? Well, yes, realistic siya kasi we have enough time para makapag-prepare ako sa competition ko. And nakapag-off season tayo ng maayos kasi 2 years din tayo nakapag-off kasi gusto natin mag-improve yung magiging package mo this time comparing to your previous competition. So, sa 2 years na yon, we are sure na may nag-improve na sa dati niyang package. Kaya realistic talaga siya. Okay? Then lastly is time-bound. May deadline na ba ako para ma-achieve ito? Yes, kasi before competing, wait, eto, yung deadline ko is by July, dapat stage ready na ako. So, paano ko nasabi na dapat by July, stage ready na ako? That is because, before pa kami makapag-decide na, okay, sige, laro tayo. Napag-meetingan na namin yan, napag-usapan na namin na, uy, tingin mo, sa 2 years na off-season ko, sa progress ko, tingin mo kaya ko na bang lumaro ulit? Or okay na ba, meron na ba nag-improve sa katawan ko? And other than that is, i-consider niya din kasi na yung mga nangyari sa akin off-season, yung progress ko, and then napag-meetingan na din namin na based sa current situation ng katawan ko, enough na ba tong time na to para makuha natin yung katawan na gusto natin or yung leanness na gusto natin? Yun, pinag-uusapan kasi yun. Pinagmimitingan, hindi yung basta sasabak ka lang ng bara-bara na okay, 3 months out, let's go. Eh yung body fat mo pala is sobrang taas pa.
Kaya maganda din talaga off-season pa lang magpahawak na kayo sa isang coach para ma-monitor nyo na rin before kayo mag-proceed sa competition prep. Kasi kung off-season pa lang, walwal ka na, hindi mo inaayos yung off-season mo. Malaking adjustment yung gagawin mo once na magpo-proceed ka na sa competition prep. Yun nga, kasi nasabi din natin sa first episode na progress or muscle building happens in off-season. Not kapag ka nasa competition prep ka na. Unless beginner ka na sabi mo. So yun, kaya guys, kung mayroon kayong mga goals for 2025 or kung kailan man yan, goal na yan. So, subukan nyo i-apply yung SMART. Isa-isahin nyo i-assess kung ano yung SMART. Kumbaga, kung anong specific mo, yung measurable mo, yung achievable mo, yung realistic and yung time-bound para mas realistic yung goal mo. Kung tama ba siyang ma-achieve siya sa mga ganitong period or baka mamaya, sobra kung pinapressure yung sarili ko wherein hindi naman talaga siya achievable. Oo, or sinasabi mo na, hindi, 2 months kaya, 3 months kaya to, pero hindi pala. Oo. So, it would depend with your goal kung Tama. kaya ba siya or hindi. Pero yun nga, don't expect instant result. Yes. It would really take time. Paghihirapan mo talaga siya. And then, so yun yung SMART goals namin. Now, I have one question for you. Yes, ano yan? Ikaw na nasa 8 weeks mini-cut, right now, ano yung pinaka-challenging part sa'yo? Pinaka-challenging part. To be honest wala talaga. Pero dahil tinanong mo yan, hindi naman pwedeng sumagot ako ng wala. Pero ang pinakamahirap sa part na to, para sa akin, dahil naka-mini-cut ako, is yung gutom. Kasi isipin mo, 170 calories lang ako, tapos nag-start ako from 167. So nakakagutom talaga yun. Pero dahil noong December pa lang, first week ng December, sinet ko na yung utak ko na pagdating ng January, gagawin ko to. Kaya ready ako. Nasa second week na ako, smooth. Never ako nag-cheat. Lahat on point lagi yung macros and calories. I mean, hindi naman totally on point yung macros ko. Minsan may negative 2, 3, Pero ganyan. you have range for Yes, that, diba? yes. I am hitting pa rin ng 17 calories average every single day. Kaya all I can say yung mahirap lang na part para sa akin sa mini-cut na to is yung gutom. Pero wala, kahit anong gawin mo, pasarapin mo yung pagkain mo, gawin mong volume pagkain mo, at the end of the day, magugutom ka pa rin. Diba? Kaya acceptance, kailangan mong tanggapin na magugutom ka talaga. Yun yung mahirap sa akin, ikaw. Sa akin, well, yes, gutom din. Pero, actually, pinaka-challenge talaga sa akin na nilook forward ko na is yung magiging cardio ko. Kasi nung first prep ko, like, as in sobrang challenging nung cardio sa akin. 30 minutes nga lang or less na cardio, parang yung 5 minutes ko or 10 minutes ko, that already feels like doing an hour of cardio, pero in reality, hindi naman. Yun, sobrang hate ko kasi yung cardio. Like, okay, pagbuhatin mo ko, pero kapag cardio na, wala na, niiyakan ko na yan. Kaya ngayon, I changed my mindset. So, instead na i-hate ko yung cardio ko, humanap ako ng something fun para hindi siya maging boring or para hindi ko siya iyakan soon, gano'n. So, yun, medyo, nagpa-practice lang ako ng running. Running era, hybrid. Pero yun, fun siya actually, fun siyang gawin. Kasi feeling ko lakas ko Kaya kung tumakbo si Popoy, hindi. Ayun lang, yun. Fun siya sa akin ngayon, hindi pa siya challenging. Pero, yun, sana hindi na siya maging challenge. But that was the most challenging na part ng prep ko na nilolook for. Okay. Kasi in terms of gutom, kaya ko yan Sungit, haba pasensya ko So, yeah, ayun yung most challenging part sa akin. Okay. So, I think that was it, right? Okay. Yun, guys, dahil nag-post ako ng Q&A days ago, so na pwede natin pag-usapan din. So, dahil patapos na tong vlog na to, so gusto lang namin sagutin yung dalawa. Kahit dalawa lang muna siguro para every episode, after the episode, sagutin natin yung mga questions nyo. So, isa sa mga question ay... One of the question was from Idol Jim. Ayun, shout out kay Idol Jim. So, from US, yun, nagtanong siya dito. So the question is, how would you set up an athlete's mindset before jumping into prep? Okay. Ito sa side ko to. So, share ko to sa coaching experience ko. So, mostly ng mga athletes from the team, off-season pa lang, yung mindset pa lang nila, sineset ko na talaga na parang naka-contest prep na talaga sila.
Kasi ayokong dumating yung point na gusto na nila mag-compete tapos hindi pa naman sila ready. Or yung mindset nila is bata pa. Anong ibig sabihin ng bata pa? Konting adjustment or konting hirap is sumusuko na, bumibitaw na. So ayoko ng ganun. Gusto ko off-season pa lang, tumitibay na yung mindset ng athletes para once we go or transition to contest prep, ready na talaga siya. So ayoko kasi ng pagdating ng contest prep, sakit sa ulo eh. Oo, tsaka ang hirap nun. Mahirap. Nakakaubos ng energy, nakaka-drain yung ganun. Oo. So, para mas maging smooth yung magiging journey nating together, so mas maganda, off-season pa lang talaga, ipahawak mo na sa akin para mas maaral ko yung katawan mo, kung paano ka mag-respond, kung paano ka magtrabaho, at the same time, ganun yung energy na ibibigay ko sa'yo. Kasi kung maganda yung charisma natin, ako na magsasabi sa'yo, tatagal tayong magkasama. Sa dami na ng mga hawak kong athletes ngayon, so I know na kailangan mo lang maging patient, kailangan mo lang mahalin yung proseso na paulit-ulit. Once na na-master mo yon, yung discipline and consistency, masasabi ko sa'yo, pag sinabi kong ready ka na, ready ka na. Yun. Yeah, alright. Yun, so off-season pa lang daw, piniprep na nga daw ni Tama. Coach yung mindset ng mga athletes niya. Kasi that's so hard kung Nahirap. on prep tapos hindi mo pala alam paano mo i-manage yung Baka client mamaya, mo. bigla-bigla gusto mo mag-contest prep, hindi pala ready yung partner mo or your family na gi-give up mo minsan yung mga gatherings nyo. So, tapos naka-contest prep ka na, ano mangyayari sa'yo? Bibitaw Or ka din. baka mamaya like hindi kayo mag-align ng Tama, goals. 'di ba? Mahirap yung ganun. Mag-expect ako sa'yo tapos hindi pala pulido yung mga plano mo din. Hindi mo na share sa akin kung anong plans mo. So, darating yung tendency na baka bumitaw ka kasi nga, ano na eh, clog na yung utak mo dahil mababa na yung body fat mo, mababa na yung kinakain mo, madami ka pang You don't have iniisip, enough 'di ba? energy. Kaya sabi ko nga sa inyo, before kayo mag-proceed ng contest prep, iset niyo yung utak niyo, dapat mentally prepared kayo. Kasi, yun nga, yung bodybuilding talaga, to be honest, is sobrang selfish ng game na yan. True. Kaya hindi nyo pwedeng, pag naisip nyo lang, doon lang Saka kayo nyo gagawin. So, hindi siya ganun. Tsaka, and you would be so lucky if even your family supports you at Yes. this point. Kaya dapat yung partner nyo or yung family nyo, i-appreciate nyo yung mga yan pag nagpe-prep kayo or bumawi kayo after the competition para man lang, di ba? Thank you nyo sa kanila yun. Yun. Okay. Last question So, siguro. last question. So, ito na yung last question natin. So, dalawang question lang tayo Two for questions lang this muna podcast. tayo. Okay? Okay, so the last question is from It's Me, Coach Franz. Hi, Franz! Si Franz pala is isa sa mga athletes na magko-compete this year or last season and taga Bicol siya. Yun. Ang tanong niya is, ano masasabi mo, Coach, sa mga athletes, especially natural, na gusto palagi mag-compete? So, wala naman guys masama kung gusto nyo mag-compete every year. Ulitin ko, walang masama kung gusto nyo mag-compete every year. Pero yun nga, dahil topic natin is setting realistic goal. So, syempre magsiset ka ng goal mo. So, anong goal yun? So, kung every year naglalaro ka, so expect mo kung hindi ka na nakaka-recover, hindi ka na nakakapag-off-season na maayos, most probably, pare-pareho na lang yung package mo. Or kung hindi man, baka mamaya worse pa kasi pagod na yung katawan mo. Kailangan nyo nang maka-recover. Okay? Kaya kung gusto mo maglaro every year, okay lang. Trip mo yan. Okay lang, okay. Pero I suggest na assess mo rin or mag-reflect ka sa sarili mo kung tama pa ba yung ginagawa mo. Kasi to be honest, pagiging natural, tapos every year ka maglalaro, Hirap nun. mahirap yun. Magastos, nakakapagod, draining, mentally, nakaka-drain din talaga siya. Kaya kung akong tatanungin nyo as a coach, at least 1 to 2 years na difference every season ang gawin nyo. Or at least dapat mas mahaba yung magiging off-season nyo kaysa sa naging prep season nyo for the last time. Okay? Kasi kung hindi nakaka-recover yung katawan nyo, hindi na nakakapag-grow, sayang yung panahon. Kayo din, di ba? Habang kayo, laro kayo ng laro, may mga taong matatalino na nag-off-season ng maayos. Pag nakasabay nyo sila sa stage, boy, masakit yun. Ako na nagsasabi sa'yo na baka mamaya yung mga athletes na mas nauna ka pa sa kanila dahil naka-off-season sila, makakasabay mo sila sa stage, matatalo ka dahil naging matalino sila, nag-off-season sila na maayos. Yeah. Kaya sabi ko nga, nung first episode natin, kung may mga decisions kayong gagawin, dapat pag-isipan yung maigi. Kasi sa inyo din mag-reflect yan at the end of the day. Diba? So, dito na matatapos tong episode na to. So, salamat sa oras nyo at salamat sa panonood at salamat sa pagsuporta sa Thank you everyone for podcast all your na to. support.
Di ba? Ang saya. Gusto lang namin mag-share. Nakakatuwa na, ang dami mong natatanggap ng mga messages Yes, na. nagchat-chat yung mga friends natin, di ba? Na may natututunan sila sa ginagawa natin. And yun guys, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin. Kung mayroon pa kayong mga suggestions or topics na pwede nating i-discuss. Pag may mga ask me a question sa Instagram stories tayo, drop nyo lang doon. And Pag-uusapan we'll try natin. our best to answer it. Yun, guys, thank you ha. So don't forget to like, comment, and share. And see you in the next one. Peace.